Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Please, wag mo akong iwan, sabi niya habang umiiyak at nagmamakaaway na magstay ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Magbabago ako. Babaguhin ko lahat ng ayaw mo. Sabi niya ulit tapos niyakap niya ako. Pagod na ako sa'yo. Ubus na ako. Mahal kita pero hindi ko na kaya. Sabi ko, promise, magbabago na ako. Wag mo lang akong iwan. Ikaw lang ang meron ako. Sabi niya. Ayaw ko na. Sa tuwing may problema tayo at sinusubukan kong sabihin ang nararamdaman ko, binabaliwala mo lang. Ayaw mong pag-usapan. Paulit-ulit mong pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat pakinggan, na hindi mahalaga ang nararamdaman ko. Tuwing may issue tayo, lagi kang umiiwas. Hindi mo man lang magawang mag-effort. Ako na lang palagi ang gumagawa ng paraan. Sabi ko, tapos umiyak na ako at tinulak ko siya mula sa pagkakayakap niya sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, sabi niya. I thought magbabago ka kung mas mamahalin pa kita. Akala ko kailangan mo lang ng oras para matutong mag-express ng sarili mo. Pero mali pala ako. Hindi ka na magbabago. Mahal kita, pero pagod na ako. Ayaw ko na. Ayaw ko na makasama pa kita sa buhay ko. Sabi ko, tapos naglakad na ako palayo. At iyon na ang huling araw na nagkita kami ng ex ko. Pinutol ko na ang lahat ng communication ko sa kanya. Lumipat na rin ako ng tirahan para hindi na niya ako mapuntahan. Halos 5 taon din kaming magkasama. Pero doon ko na-realize na hindi niya ako minahal sa paraang deserve ko. Masakit, pero pinili kong piliin ang sarili ko. Bare minimum lang yung kaya niyang ibigay. Ako palagi ang may plano sa amin. Ako ang nag-aaya. Punta tayo dito. Punta tayo doon. Kain tayo sa ganito. Pero siya, wala man lang effort. Kahit simpleng pagplano, hindi niya magawa. Dumating sa point na pakiramdam ko, responsibilidad ko na siya. Palagi siyang walang trabaho, kaya ako ang gumagastos para sa aming dalawa. Kapag pupunta siya sa apartment ko, minsan ako pa ang nagbibigay ng pamasahe niya. Kahit magluluto siya para sa akin, ako pa rin ang bumibili ng mga rekado. Alam kong mahal niya ako, pero parang binigyan ko siya ng lahat ng resources para mahalin ako. Wala man lang effort na nanggagaling sa kanya. Tuwing may issue ako na gusto kong pag-usapan, umiiwas siya. Sina-silent treatment niya ako. Napaka-avoidant niya. Sobrang willing ako ibigay ang lahat sa kanya. Pero na-realize ko rin, hindi na worth it. Kasi wala naman siyang ginagawa para ikip ako. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa ang bumubuhat sa relasyon namin. Hindi ko deserve ang ganitong setup. Kaya pinili kong makipaghiwalay. At iyon ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Ngayon masaya na ako. I am Dustin, 27 years old. I've been single for almost 2 years now, and I can honestly say that I'm happy and content. I'm thriving in my career. I was able to get my own condo, buy my own car, and build my savings. Mas lalo pang nag-go-grow ang career ko. At higit sa lahat, mas nakilala ko ang sarili ko. Ngayon, buo na ako kahit mag-isa. Pero kahit single ako, sagana ako sa bembang at dilig dahil may dalawa akong bembang body. Pero hanggang doon lang, bembangan lang. Ayaw ko na ng attachment. Ayaw ko muna. Gusto ko mag-focus sa career ko ngayon. Ayaw ko ng distraction. Sa ngayon, wala pa talaga akong nagugustuhan. Nung nakaraang buwan, may naka-fling din ako.
He confessed that he's starting to fall in love with me, that he wants me. Pero hindi ko siya gusto. He's a good person, walang mali sa kanya. Pero ramdam ko na magkaiba kami ng perspectives at values sa buhay. At natutunan ko iyon sa past relationship ko. Pwede kang ma-in love sa isang tao, pero kung magkaiba kayo ng values at pananaw sa buhay, mahirap talaga siyang mag-work. Hindi ko naman sinasabi na kailangan pareho kayo ng lahat. Pero kahit papaano, dapat aligned kayo sa mga bagay na importante. Yung tipong naiintindihan ninyo ang isa't isa at kaya ninyong sabayan ang direksyon ng buhay ng bawat isa. I want someone I can build a life with, someone I can grow with, dream with, and face the future with, together. Mas craving ko na yung alignment ngayon kaysa sa ma-in love lang. Masaya na ako sa pagiging single. At akala ko wala na akong makikilalang papasok sa standards ko. Until I met Gabby. Nandito ako ngayon sa Coron, Palawan, nagbabakasyon. Honestly, hindi ko rin siya matatawag na bakasyon kasi nagtatrabaho pa rin ako. I work remotely at nandito ako ngayon sa isang coffee shop malapit sa hotel ko. Tahimik dito, medyo mahangin at tanaw ko pa yung dagat sa di kalayuan. Habang nagtatype ako, napapaisip ako. Ang layo na pala ng narating ko. From all the chaos and heartbreak before, to this moment na mag-isa ako, pero payapa. Working, healing, and slowly building the life I once prayed for. Hindi man ito yung typical na bakasyon na walang iniisip, pero this is the kind of peace I never had before. And for the first time in a long time, sapat na yun. Habang nakafocus ako sa laptop ko, may isang lalaki na lumapit sa akin. Medyo alanganin siyang nungumiti bago magsalita. Hi, pwede bang makigamit ng charger ng laptop mo? Nalobat kasi yung MacBook ko and I forgot my charger sa hotel ko. Medyo malayo yung hotel ko dito. Meron lang akong need na ma-send. Sabi niya, tapos napatingin ako nun sa kanya. Hawak niya yung MacBook na laptop niya. Medyo napahaba ang tingin ko sa kanya. Bigla akong na-conscious. Ang pogi niya, ang kinis ng mukha niya, at mapula ang mga labi niya. Sandali akong natulala bago ko napagtanto na nakatitig na pala ako sa kanya. Sure. Sagot ko agad tapos inabot ko yung charger ko ng laptop. Naka-MacBook din kasi ako. Thank you, sabi niya sabay ngiti. Ngumiti rin ako ng bahagya habang pinapanood ko siyang bumalik sa pwesto niya sa kabilang table. Hindi lang siya pogi, matangkad din siya. Manly na manly yung tindig niya. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumalik siya sa table ko at binalik sa akin yung charger ko. Okay ka na? Hindi mo na gagamitin? Tanong ko. Hindi na. Salamat ulit, sabi niya. No problem, sagot ko. Gusto mo ng coffee? Treat ko. Just a thank you gesture sa pagpapahiram mo ng charger sa akin, sabi niya. Sure ka? Tanong ko. Oo naman, it's just a coffee. Sabi niya. Okay, sige. Masarap uminom kapag libre. Sabi ko sabay tawa. Napatawa rin siya. Anong gusto mong flavor ng coffee mo? Tanong niya. White chocolate na lang, sagot ko. Tumango siya at pumunta sa counter para mag-order. Pagbalik niya, hindi lang kape ang dala niya. May kasama pa itong 2 slice ng chocolate cake. Grabe, may pa-cake pa? Sabi ko, medyo nagulat pero natatawa. Ngumiti lang siya, tapos umupo siya sa tabi ko. Solo travel ka lang dito sa Coron? Tanong niya habang hinihigop ang iced coffee niya. Oo, kakarating ko lang dito kahapon. Ikaw ba? Sabi ko. 3 days na ako dito. Solo lang din, sagot niya. Nice. Nakapag-island hopping ka na? Tanong ko. Hindi pa. Bukas pa lang kasi marami akong work na tinapos. Sabi niya. I see. You work remotely din? Tanong ko. Oo. Kaya parang hindi din ako nagbabakasyon. Sabi niya, sabay tawa. Same pala tayo. I also work remotely. Sagot ko. Nice. Kailan plan mo na mag-island hopping? Tanong niya. Siguro bukas din. Sagot ko. Gusto mo sabay na tayo bukas? Tanong niya.
Sure, sagot ko. Nice. By the way, I'm Gabby. And you? Sabi niya. I'm Dustin. Sagot ko. Pagkatapos nun, nagpatuloy pa ang kwentuhan namin. Parang ang gaan lang kausap ni Gabby. Natural, walang pilit. Hindi ko namalayan kung gaano kabilis lumipas ang oras habang magkasama kami. Pagkatapos naming tumambay sa coffee shop, naglakad kami para maghanap ng tour para sa island hopping namin kinabukasan. Marami namang travel agencies sa Coron na pwedeng pagpilian. Maliit lang ang Coron, kaya halos magkakalapit lang ang mga establishments. Nang makahanap kami ng travel agency, nag-decide na agad kaming mag-book. Kinuha namin yung Tour A, Tour B, at Escapade Tour. Bawat tour ay inaabot ng isang buong araw, kaya halos 3 araw din kaming magkasama para sa lahat ng tours na kinuha namin. Bago kami maghiwalay ni Gabby, nagpalitan kami ng Facebook accounts para makapag-update kami sa isa't isa bukas. Pagbalik ko sa hotel ko, ang unang ginawa ko ay i-stalk ang social media account ni Gabby. Pagbalik ko sa hotel ko, ang unang ginawa ko ay i-stalk ang social media account ni Gabby. Inisa-isa ko yung mga photos niya. May mga travel pictures, karamihan solo, minsan kasama ang mga kaibigan. Mahilig pala siyang mag-hiking at mag-beach. Halata sa mga posts niya. May ilang candid shots na mas lalo siyang naging attractive sa paningin ko. Hindi lang pala siya pogi in person, kahit sa pictures niya pogi talaga siya. Napangiti ako habang nag-i-scroll, pero bigla rin akong napatigil nang makita ko ang mga topless photos niya. Doon ko lalo napansin, maganda rin pala ang katawan niya. Lean, defined, parang model. Napalunok ako nang hindi ko namamalayan. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang init. Tumigas yung alaga ko sa loob ng short ko. Hindi ko ma-figure out kung katulad ko rin ba si Gabby. Kung pumapatol din ba siya sa kapwa lalaki. Kasi ang manly niyang gumalaw. Wala naman akong makitang malinaw na sign. Mukha lang siyang friendly na tao. Napunta ako sa Instagram niya at napansin kong marami siyang followers. Pero mas lalo akong napaisip nung chinek ko kung sino ang mga fina-follow niya. Halos puro gwapong lalaki. Doon ako napahinto. Wait, bakit ganito? Bulong ko sa sarili ko. Kasi kung straight ka na lalaki, di ba mas inaasahan mong babae ang laman ng following mo? Pero siya, kabaliktaran. Puro lalaki ang following niya. Mas lalo pang dumagdag sa hinala ko nung nakita ko na may mga common accounts pa kami na pareho naming fina-follow. Napangiti ako ng bahagya. Baka katulad ko rin siya. Pero hindi ako sigurado. Pero malalaman ko din yan. Kinabukasan, sinundo na ako ng van para sa tour. Pagpasok ko, nakita ko agad si Gabby. Nakaupo na siya at may naka-reserve ng seat sa tabi niya para sa akin. Dito ka, sabi niya sabay ngiti. Hindi ko napigilang mapangiti rin habang papalapit ako at umupo sa tabi niya. Joiner tour pala yung kinuha namin. Kaya may iba pang mga tourists na kasama sa van. Maingay ng konti. May mga nagkukwentuhan. May mga tahimik lang at nakatulala sa bintana. Joiner tour pala yung kinuha namin. Kaya may iba pang mga tourists na kasama sa van. Maingay ng konti. May mga nagkukwentuhan. May mga tahimik lang at nakatulala sa bintana. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Gabby. Fresh na fresh siya kahit maaga. Nakasando at shorts. Halatang ready na sa island hopping. Ready ka na? Tanong niya. Ready na, sagot ko. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung sa tour ba o sa kanya ako mas excited. Ilang sandali pa, umandar na ang van papunta sa port. Ilang sandali pa, umandar na ang van papunta sa port. Pagdating namin, may orientation muna bago kami sumakay ng bangka. Ipinaliwanag ng guide ang mga dapat gawin, safety reminders, at yung mga spots na pupuntahan namin para sa Tour A. Habang nakikinig ako, paminsan-minsan napapalingon ako kay Gabby. Tahimik lang siya, nakikinig din, pero napansin kong minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. At kapag nagtatama ang mga mata namin, pareho kaming napapangiti.
Hindi ko alam kung ako lang ba ito, pero parang may something talaga. Pagkatapos ng orientation, isa-isa na kaming sumakay sa bangka. Umupo ako sa gilid at ilang segundo lang sumunod na rin si Gabby at tumabi sa akin. Habang umaandar ang bangka, hinampas kami ng malamig na hangin ng dagat. Sumabay pa yung araw na unti-unting sumisikat. Perfect na perfect yung view. 5 destinations yung pinuntahan namin sa Tour A at sobrang nag-enjoy ako. Parang ang bilis ng oras. Isang spot pa lang, gusto ko na agad ulitin. Sa buong tour, si Gabby lang talaga ang kasama ko. Kahit joiner tour kami, parang kaming dalawa lang ang nasa sarili naming mundo. Sabay kaming lumalangoy, nagtatawanan, at nagkukwentuhan habang nagpapahinga sa bangka. Ayaw ko nang bumalik sa Manila, sabi ni Gabby habang pareho kaming nakahiga sa buhanginan. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Same, sagot ko, sabay tawa. Napatingin ako sa kanya. Parang ang gaan ng lahat kapag kasama ko siya. Pagkatapos ng Tour A, bumalik na kami sa port. Hapon na at papadilim na ang langit. May halong orange at violet na kulay habang palubog ang araw. Ramdam na rin yung pagod sa katawan, pero mas nangingibabaw yung saya. Habang naglalakad kami palabas ng port, biglang nagsalita si Gabby. Anong plan mo mamaya? Tanong niya. Wala pa. Ikaw? Sagot ko. Gusto mo mag-bar? Chill lang, inom konti. Sabi niya. Game! Sagot ko. Sige, kita tayo mamaya. Sabi niya. Anong oras? Tanong ko. Mga 9? Sabi niya. Okay. Sagot ko. Tapos naghiwalay na kami para bumalik sa kani-kaniyang hotel. Pero habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang mapangiti. Pagdating ko sa hotel, naligo agad ako para matanggal yung pagod at alat ng dagat. Pagkahiga ako, balak ko lang sana magpahinga saglit. Pero hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Nagising ako bigla at napatingin sa oras. Malapit nang mag-9. Agad kong hinanap yung phone ko at nakita ko yung chat ni Gabby. Papunta na ako sa bar, sabi niya. Bigla akong nataranta. Bumangon ako agad at nagmadaling magbihis. Simpleng polo at shorts lang. Pero inayos ko pa rin yung sarili ko sa salamin. Pagdating ko sa bar, nakita ko agad si Gabby sa labas. Nakasandal sa pader, parang kanina pa naghihintay. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya. Sabay na kaming pumasok sa loob. Medyo maingay na. May music, may mga taong sumasayaw, at yung iba nagiinuman lang sa kani-kanilang mesa. Umupo kami sa isang sulok at nag-order ng isang bucket ng beer at pulutan. Habang tumatagal, parang lalong nagiging komportable yung usapan namin. Walang pilit, walang awkward na moments. Napunta kami sa kung ano-anong topics, work, travel, buhay sa Manila, hanggang sa mga random na kwento. Minsan sabay kaming tumatawa, minsan naman seryoso yung usapan, hanggang sa pareho na kaming nalasing. Ramdam ko na yung init ng katawan ko. Ayaw ko nang umuwi. Doon na lang ako sa hotel mo, sabi ni Gabby. Halatang lasing na siya. Saglit akong natahimik, pero tumango rin ako. At sa sandaling yun, alam ko na may mangyayari sa amin. Pagpasok pa lang namin sa kwarto ko, isinara ko pa lang ang pinto nang bigla niya akong hilahin at halikan. Nagulat ako sa ginawa niya, pero hindi rin ako nakapagpigil. Lumaban ako ng halikan. Napaka-wild niya. Halos mukbangin niya ang buong parte ng katawan ko. At doon na nga nangyari. Nagbembangan kaming dalawa. Ako ang bottom at siya ang top. Ang laki ng kargada niya. Nagising kaming dalawa na magkayakap. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. At ang unang bumungad sa akin ay si Gabby. Mahimbing pa ang tulog. Nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko. Habang nakayakap siya sa akin na parang ayaw bumitaw. Sandali akong napatitig sa kanya. Tahimik ang buong kwarto. Tanging tunog lang ng aircon at ang mahinang paghinga niya ang naririnig ko. Iba yung pakiramdam. Hindi na lang basta init ng katawan, kundi may halong lambing at gaan. Halos kami na ang magkasama sa buong stay namin sa Coron. Mula umaga hanggang gabi, parang automatic na kami ang magka-partner. Sa pagkain, sa gala,
kahit sa simpleng paglalakad lang. At nang dumating na ang araw ng uwi, sabay din kaming bumalik ng Manila. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi. Hindi na naputol ang komunikasyon naming dalawa. Halos araw-araw kaming magka-chat. Minsan simpleng kumustahan lang. Minsan mahahabang kwentuhan hanggang madaling araw. Hanggang sa naging normal na rin ang video calls namin. Naging bembang body kaming dalawa ni Gabby. Ayaw mo akong jowain? Tanong ni Gabby habang magkayakap kami sa kama. Kakatapos lang namin magbembang. Hindi naman kita nagugustuhan. Gusto ko lang yung katawan mo at kargada. Sagot habang natatawa. Wow! Alam mo, ang daming nagkakagusto sa akin. Tapos ginaganyan mo lang ako, sabi niya. Eddie, dun ka na sa kanila. Sabi ko, sabay tawa. Kapag nakuha ako ng iba, huwag kang iiyak. Sabi niya, tapos tumawa din siya. Okay lang, sanay naman na akong iniiwanan. Sagot, baliw. Hindi naman kita iniiwanan pa. Parang tinutulak mo kasi ako palayo, sabi niya. Hindi pa kasi ako ready magmahal ulit. Sagot ko. Hihintayin ko na maging ready ka. Sagot niya. Ikaw bahala, sagot ko. Pero may gusto lang ako na ipangako mo sa akin, sabi niya. Ano naman yun? Tanong ko. Huwag ka makikipagbimbangan sa iba na. Kapag nagiinit ka, tawagin mo lang ako. Ako yung magpapaligaya sa'yo. Sabi niya. Sure. Ikaw din. Huwag ka nang bebembang ng iba. Ako lang dapat. Sagot ko. Promise. Sa'yo lang lahat ito. Sabi niya. Tapos pinakita niya sa akin yung alaga niya. Pareho kaming natawa. Sa una, akala ko hanggang doon lang yun. Alam ko na hindi pa ako ready sa relasyon pero honest naman si Gabby at matagal na niyang sinabi sa akin na gusto niya ako at seryoso siya sa akin. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala ko siya, may nagbago. Hindi na lang basta katawan niya ang hinahanap ko. Hinahanap ko na rin siya. Napapansin ko na pareho kami ng perspective sa buhay. Yung mga plano, yung mga pangarap, pati yung mga bagay na pinapahalagahan namin. Ang dali naming magkaintindihan, parang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. At doon ako nagsimulang kabahan kasi unti-unti, nahuhulog na ako sa kanya. Hanggang isang araw, nalaman niya na maliban sa kanya, meron pa akong 2 bembang body. Tangina naman oh. Akala ko ba tayo lang 2? Bakit nagpapabembang ka pa sa iba? Galit na sabi niya nang mabasa niya yung conversation sa TG ko. Hindi naman tayo magjowa ah. Anong karapatan mong magalit? Sabi ko. Shit. You promised me na sa akin ka lang magpapagalaw. Hindi ako nakikipagbimbangan sa iba. Sabi niya. Hindi ko inaasahan na ganito kabigat para sa kanya. Akala ko pareho lang kami. Walang label. Walang karapatan. Sorry na. Sagot ko. Sorry? Akala mo ba hindi ako nasaktan na nagpapagalaw ka pala sa iba? Sabi niya, tapos nag-walk out siya. Naiwan akong nakatayo. Parang biglang nawalan ng hangin. Hindi ko alam kung hahabulin ko ba siya o bibigyan siya ng space. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Mga tanong, pagsisisi, at takot na baka tuluyan ko na siyang mawala. Blinak niya ako sa lahat. Facebook, Instagram. Kahit saan ako mag-check, wala na siya. Parang bigla na lang siyang naglaho. Sinubukan ko pa siyang hanapin. Pinuntahan ko yung kondo na dati niyang tinitirahan. Pero wala na siya doon. Sabi ng guard, naka-move out na raw. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Or kung may karapatan pa ba ako. Halos mabaliw na ako kakaisip. Hindi naman kami. Wala kaming label. Walang kami na dapat ipaglaban. Pero bakit ganito kasakit? Pinikit ko yung mga mata ko. Pilit inaalala lahat. Yung koron, yung mga tawanan, yung mga gabi na magkausap kami. Hanggang sa mga yakap na parang may ibig sabihin. At doon ko lang inamin sa sarili ko, hindi lang ako nahulog. Minamahal ko na siya. Umiiyak ako sa kondo ko. Halos hindi na makahinga sa sobrang bigat ng dibdib ko.
Paulit-ulit ko siyang naiisip. Yung boses niya, yung tawa niya, yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Hanggang sa biglang meron nag-doorbell sa unit ko. Mabilis kong pinunasan yung luha ko at dahan-dahang tumayo. Sinilip ko sa peephole kung sino yung nag-doorbell at nakita ko si Gabby. Agad kong binuksan ang pinto at niyakap siya. "Ang pangit mong umiyak," sabi niya. "Hindi ka na ba galit sa akin?" Tanong ko. "Galit pa," sabi niya. "I'm sorry. Sorry talaga," sabi ko. "Hindi enough ang sorry, nasaktan ako," sabi niya. "So anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako?" Tanong ko. Umiiyak pa rin ako. "Gawin mo akong boyfriend mo, dun lang kita mapapatawad," sabi niya. Bigla akong napangiti sa sinabi niya. "Sige, boyfriend na kita na ngayon at boyfriend mo na ako." Sagot ko tapos nakita ko na siyang ngumiti. "Sigurado ka dyan?" Tanong niya. "Opo, na-realized ko nung nawala ka na mahal na kita, na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko." Sabi ko. "Okay, since boyfriend mo na ako, meron na akong karapatan sa'yo ngayon," sabi niya. Tapos hinalikan niya ako sa labi. At naging official na kami na magkasintahan ng gabing yun. Hindi ko akalain na sa gitna ng sakit, selos, at pagkakamali, doon pa mabubuo yung relasyon na matagal na pala naming tinatakasan. It's funny because I wasn't even looking for love, but it suddenly came into my life. Sometimes, the best kind of love is the one you don't chase. It finds you when you're not trying, when you're just being yourself and living your life. But when it does come, it also teaches you something deeper. Love isn't just about the feeling. It's about choosing the person, being honest, and learning from your mistakes so you don't lose something real. Kaya kung sa tingin mo ay worth it ang isang tao, kahit gaano pa kataas ang mga pader na itinayo mo, ibaba mo ang mga ito at hayaan mo siyang mahalin ka. Sometimes love comes when you least expect it. If it feels real, don't push it away out of fear. Take the risk, be vulnerable, and allow yourself to be loved. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Para lagi kayong updated sa mga behind the scenes, upcoming stories, at iba pang exclusive content, i-follow ninyo kami sa aming social media accounts, X, Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. At The Vibe is Unfiltered. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.